Napakaganda po ng mensahe ng awit. I know, Bluetooth disconnected. but I know who holds tomorrow. Na po? Pero, hindi lang po yan sa mga susunod na araw. Kahit ngayon, patuloy na nangahawakan ng Panginoon. Na po? Okay, ang ating tema po ay akma, yung inawit sa ating tema. Ang Diyos, ang ating saklolo at kalakasan. Gulong-gulong Pilipinas ngayon. Dahil ang kalakasan nila nakasalalay sa mga bagay na flood control. Na ba? Ayan. Ang Diyos, ang ating saklolo at kalakasan. Ang teksto natin, mga awit, 46, talatang 1 hanggang 3. Hindi ko na pala kailangan to. Okay. Sabi po diyan, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklulo kung may kaguluhan. Pagpalay ng Diyos ang kanyang mga salita. Naalala ko po nung araw, kabataan ko pa, na life testimony. Naulila pa ako, ama, sa gulang na 8 taon. Na po, bata pa po siya, ang aking ama. 44 years old pa lang. Na po, bigla, binawian po ng buhay. Now, pagkatapos nun, maga rin ako nakakilala sa Panginoon. Sa edad na 12 anyos, no? 12 years old, may relasyon ako sa Panginoon. No? Kasunod nun, nabautismuhan po ako. Sa edad din pong yon. Diyan sa CYC nung araw. Maganda pa yung CYC nung araw. Ang lawak pa ng buhangin yan. Nalaro ka pa ng basketball yan, volleyball. Then, nag-aral po ako sa AA, ano po, na ang tuition ko nagmumula sa allowance ko. Ano po? Bilang janitor ng Coron Central Baptist Church sa harap ng mga Biskara pharmacy. Diyan pa yung church noon. Kapilya. Ano po? Nakasama ko po ang isang matandang pastor, matandang binata, magsi-50 anyos na naging tatay ko, physical, spiritual. Hinubog niya ako, na po, sa bahagi ng spiritual na buhay. Ano po siya? Pag tinignan nyo, talagang spiritual po siya. From head to foot. Na po? Ayaw niya nababalita na yung isang choirista o isang member na nakikisayo sa plaza or sa hindi ka pwedeng kumanta sa choir. Ganon siya kahigpit. Lalo na dito sa panahon natin, kapistahan, maraming hindi po pwede. Ano po? Dumating, sabi hinubog niya ako sa lahat. Pagtugtog ng violin, kaya maaga ako natutong magbasa ng nota. Di number yan, number din yung nota, yun lang susundan mo. Accordion, gitara, at saka yung pump organ. Di padyak pa yung organ nun. Hindi ganyan, di kuryente na. No? Pagkatapos nun, sa higpit ng pastor na ito, kasama kami sa pagkain, pagtulog, naging ama-amahan ko
Yung personage nung araw, nandun, sa Central Fundamental Baptist Church. Doon, sa taas pa yan. Dalawa lang kami dyan. Madawag pa yung lugar na yan. Now, dumating ang sandali na kinalaban siya ng church, na nagkaroon siya ng problema sa kanyang lungs. Apo? Naging daan yun para nung araw, public enemy number 1 yan. Pero ngayon, di na. Kasi sandaling gamutin na lang yan, para na lang trangkaso. No? Yun ang ginawang buta sa kanya. Tinanggal siya. No? Hindi ko yun, yung murang isipan ko, hindi ko kinaya. No po? So, nagrebelde ako sa church. No po? Nag-aaral ako sa SAA, sabi ko nga, magkano lang ang ano ko? Allowance ko sa isang buwan, 20 pesos. Imagine, no? Bigyan mo anak mo ngayon ng 20, singalang ka pa. 20 pesos. Magkano ang tuition fee sa isang buwan? First year, 12. 12 lang. Second year, 14. Hanggang 16, fourth year. Ganyan. Then, pagkatapos niyan, no, sabi ko, 8 piso na lang natitira sa akin. 12 ang ano ko sa first year. Second year, 14. So, ilan na lang natitira sa akin? 6 pesos na lang. Ayun. Pero, ang ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, yung talent. No? Yung pagdodrawing. Mahusay po ako mag-drawing. Hanggang sa panahon yan, ang binuhay ko sa mga anak ko, kapamilya na ako. Tuto ka sa drawing. Araw hanggang gabi. Ganyan lang. Project ng mga teachers, project ng mga estudyante, lahat-lahat. Experiment nila. Dumadaan sa akin lahat yan, nagbabayad. Dahil ng mga teacher, alphabet, A, B, C hanggang, nilalagay nila sa room nila. Ang laki ng binabayad nila sa akin yan. Bawat ang laki ng sinisingil ko sa kanila. Okay? Diyan ang gagaling ang aking pampuno. Minsan, hindi ko kaya eh. No? Nilalagyan ko ng kawayan ito. Kasi tambak yung trabaho ko. Tapos nag-aaral pa ako. Tapos lalagyan ko ng tali, ng lampin. Hindi ako makadrawing eh. Meron akong pilay. Yan. Now, dumating ang sandali, lahat ng tingin ko sa Kristiyano, plastic lahat. No? Plastic kayo lahat. Yung sakit na iniwan nila, yung isasakay ng barko, yung pastor, umiiyak kami dalawa. No? Maraming young people. Pero nakita niya, yung bahagi ng buhay ko talagang ano ko sa paglilingkod. Kaya nakatutok siya sa akin. Marami kami nung araw. Meron yan, si Pedrito Mensalbas, siguro hindi na nyo kilala. Si Roberto Co, Nonoy Roel Susa, mga young people kami nung araw. Armando Abria. Pero ngayon, nangawala sila. See? Now, pag-aaral ako hanggang sa bahagi na kung saan, pati pag-aaral ko napiktuhan. No? Sa pagre-rebelde ko. Backslider ako, hindi dahil doon sa mga ginagawa kong kasalanan na may bisyo ako, no? Nais kong itago para makapagpatuloy ako doon sa bisyo ko. Hindi yun. Kundi ako mismo ang naghanap ng bisyo para gamitin kong sirain ng church. See? Maaga natuto akong manigarilyo. Edad na 16, may inom na ako. Dahil ayaw ko narinig yung mga kantahan nila. Plastic kayo lahat. Ako lang ang totoo. Ako lang ang totoo. Plastic kayo lahat. See? Hanggang sa Maynila, dala-dala ko yan. Yung ganong pag-uugali. Pag kami narinig ako, alukuhan nyo. Plastic kayo lahat. Yung ganyan. Dala ko yung kapaitan na yan. Tagal. Dumating ang sandali na ginalaw ng Diyos yung buhay ko. Ano? December 22, dito pala,
Pero problema na rin ako sa SAA. Bakit ganyan ka na ngayon? Kausap ka na mismo yung director, yung pare. No? Sobrang kalokohan ko na. Gusto kong mahayag sa church na ganito nang ginawa nila sa buhay ko. Ako lang nakagawa niyan, pati yung opisina ng pare. Yung kandado, nilalagyan ko ng dumi ng tao. Napasakan ko sa loob. Pagdating, hindi nila puno ng dumi ng tao. Tapos, pagdating ng religion, diyan na. Kine-question ko lahat ng katuruan. Bagamat nire-respeto nila ako, sa pa noon, sa panahon ko, lahat, maging ano kamang relihiyon, pasasakop pa. Pagdating ng Lunes, pagdating ng Miyerkules, kinakailangan pumasok ka simbahan nila. Basta estudyante ka. Tuwing umaga yan. Gumagasto sila ng oras dyan. Ako hindi. Hindi nila ako napipilit. Bukod tangi. Ganun pa rin yung pananampalataya ko. Kaya lang, sabi ko, sinisira ko nga dahil sa ginawa sa amin ng church. No? Then, dumating ang panahon, karoon ako ng, sabi ko dati, kaibigan lang. Pero nobya. Gandang lalaki ko nung araw. Nobya. Karoon ako ng nobya sa Punta, Manila. Mandaluyong, Punta, Santa Ana. December 22, sinundo ko po yan. Ano po? Alas 9 ng gabi. Pinagpaalam ko sa tiyahin. Tapos sabi ng tiyahin, maga lang kayong umuwi. Sabi ko, papasyal po kami ng Lunita. Sabi ko ganyan, kasi may mga karnabal yan. Pagka Disyembre, may tinatayong karnabal sa Lunita. Ayun. Pasyal po kami, and layo ng biyahe, simula Kapunta hanggang oras ang binibilang. Nalibang kami, paghatid ko, pag-uwi namin alas 2 na ng madaling araw. Ayan na po. Now, pagsundo ko pa lang doon, nakita ko po, nadaanan ko na yung 3 nagiinuman. Ano po? Isang lalaking malaki, at saka ang 2, matitipo, no? Pero mababa sa akin. Ano po? Pag-uwi namin, paghatid ko, sarado na lahat, tahimik na lahat. Pagpalabas kong ganyan, sa eskinita, biglang may humablot sa kwelyo ko. Hinawakan ako. Hindi ako makawala. Malakas, malaki. No? Kaya dito niya ako hawak eh. Tapos sinalyan niya ako sa pader. Ha? Tinanong niya ako, taga saan ka? Sabi ko, taga Santa Misa po. Then sabi niya, siga ka. Sinakita niya yung ban-aid dito. Kuritas nung araw. May sugat po ako sa riwa. Nasugatan ako noong nakarang gabi. Bumangga ang ulo ko doon sa bubong-bubong na parang pinaka-CR ng kababayan ko. Hindi siya taga-Coron, taga-Cuyo siya. Pero pag nagkakilala kayo sa Maynila, taga-Palawan siya, maganda ang samahan namin, Sariego. Kanyang apelyido. So, close kami masyado. Katiwala siya doon sa isang docking. Pagawa ng mga LCT, ng mga barko ni Marcos. No? Diyan sa Santa Misa, Purisa. Sariwa yung sugat, tinapalang ko lang. No po? Ng ban-aid. Nung gabi na yan, sumunod, yun na nga, nangyari, hinarang na ako. E nung sabihin niya, tinanong niya kung taga-saan ako, sabi ko, taga Santa Misa, siga ka. Tinanggal niya dito, tinamaan yung sugat ko. Naramdaman ko na lang yung init ng dugo na umano sa akin, tumataga sa mukha ko. Sabi ko, kung pera ang kailangan nyo, bibigyan ko kayo. Hindi namin kailangan ng pera mo. Ayan, ganyan. Sa sinalya nila ko. So, nauna yung 2, pumasok na kami, tulay. Tulay na yung dinadaanan po. No? Tapos ganyan lang kataas, burak na yun. Putik. Yung ilalim. No? Mabuti hindi siya katulad sa Bakawan na mataas ang tulay.
Habang lumalakad kami, hindi pa ako nagpe-pray. Hindi ko pa naisip yan. Tagal na ako hindi nananalangin. Tagal na ako hindi nakakarinig yung salita ng Diyos. Tagal na ako hindi nagbubukas ng Bible. Wala talaga. Then, nauna yung dalawa, tapos ako, tapos yung may bit-bit sa akin. Ngayon, biglang may umilaw. Nag-ilaw na ganyan, sabi ko, salamat, Panginoon. Bago lang ako nakatawag sa Panginoon. Salamat, Panginoon. May naka-flashlight sa kanila. Sana awatin sila. Nang pagtingala kong ganyan, Christmas lights lang pala. Lumiwanag. Sarado lahat. 2:00 ng madaling araw. Pagdating namin sa dulo, nakita ko, maluwag ang lugar. Pero ilog na pala yan, malaki. Yung kabila, Santa Misa. See? Ang kasunod doon, ilog na po ng Pasig yan. Galing ng San Juan, dumaan ng Mandaluyong, dumaan ng Punta, Santa Ana, ganyan. Ilog na malaki po yan. Tinatawid ng bangka, mga paupahan. Now, pagdating doon, sabi niya sa dalawa, yan, diyan ka. Ganun lang. Habang daan, dinadala nila ako. First time akong nag-pray uli sa Panginoon. Panginoon, tanggap ko na mamamatay ako eh. Panginoon, ang prayer ko na lang, makita ang bangkay ko. Yun lang. Makita pa rin ang bangkay ko. Now, dumating ang oras, nung nandun na, magkaharap kami, yung dalawa nandyan, ganyan, dalawa. Tawiran pala ng bangkay, may mga bangko eh. Permanenteng bangko. No? Pagkatapos, andyan siya, andito ako. Ito yung tulay, nandyan, pinagmula namin. Doon sila, kaabang. Sabay, kutsilyo, nandito yung puluhan, walang damit. Ang laki. Hindi ako nakapag-aral ng martial arts, hindi ako nakapag-ano ng pandepensa sa sarili ko. Nangangatog yung tuhod ko, nanlalata yung katawan ko. No? Bigla, pagtaas niya ganyan, di pa dumadapo yung kamay niya dito, biglang may sumigaw sa tainga ko, takbo! Pagkatapos nun, parang nahipo ko lang yung kamay niya dito eh. Laki. Napakalaking tao. Hindi ko kaya yun tanggalin. Tangan yung damit mo. Pagkatapos parang naganyan ko lang. Ganun lang, kaparaso lang. Yung ang bahagi ng suporta sa katawan. Nabuwal silang 3. See? Ganun. So, hindi abot ng isip ko yan. Hindi abot ng isip ko. Lumipas yung maraming panahon, hindi abot ng isip ko. Pagkatapos tumakbo ako palabas, no? Kung saan yung dinaanan namin, nakita ko, nasilip ko, sa kabila may ilaw na maliwanag, no po? Tapos nakita ko asfaltado. Kabila pala, kalsada. Sabi ko ganyan, no? Dumiretso akong ganyan. Nung makakita ako ng puwang, doon ako dumaan. Tamang-tamang pagdating ko doon sa kalsada, andyan po yung jeep na maliit nung araw. 4, parang chariot lang ang haba niyan. 4 na tao lang ang pasahero sa likod. 2 sa driver. 10 lang ang laman niyan. Andun. Ang jeep nandun kaagad. Pagkatapos, matanda na yung driver. Naka-t-shirt din ang puti. Matanda na. Pagkatapos, sinintuan ako nung paparahin ko siya. Sinakay niya ako. Ang paa ko, parang parang yung drum. Tak. Nanginginig. Kasi yung uso noon, yung sapatos na balat, na mayroong spike. Kaya maingay yan. Tok, pag ganyan. Tumutunog sa sahig ng Sabi niya, Amang, ba't dito ka? Saan ka galing? Sabi ko, sa Santa Misa po ako. May hinatid lang po akong kaibigan. Sabi ko, ganyan. Bakit nakarating ka dito? Hindi mo alam na maraming pinapatay. Hindi ko po alam. Sabi ko sa kanya. Wala po akong alam. Sabi ganyan. Uli. Sabi niya, huwag ka nang babalik dito.
Ang layo ng nilakbay po namin hanggang Santa Misa, nakarating altura. Ano po? Pagdating sa altura, saka ako bumaba. Ni isang pasahero, walang nadagdag. See? Kita ninyo? May mga bagay na nararanasan po tayo sa ating buhay. No? Wala po yan sa isip ko. Sa akin, sa isip ko, swerte pa rin. Hindi pa ako namatay. Swerte. Hindi pa oras. Hindi pa time ko. Yun ang sa akin. Na po? Pero, doon ko napagtansya nung panahon na tawagin ako sa paglilingkod, binalikan ko yung mga bagay na pagkilos ng Diyos sa akin. Doon ko nakita yung layunin ng Diyos sa buhay ko. Yung pag-iingat ng Diyos. No? First time kong narinig, hindi ko alam kung mayroon pang tao niyan ngayon. Ha? Baka mayroon. Yung boses ng tagalangit. First time kong narinig, yung bahagi ng kataga, sabi ko, iniisip ko yan. Sabi ko, maaring ang anghel ay Hebrew. Maaring ang anghel, kasi ang lumang tipan sinulat sa Hebrew. Ang bagong tipan sinulat sa Greek. Maaring ang anghel ay Grego, Greek, ang kanyang salita. Pero ang liwanag ng salita niya sa akin, takbo. Okay? Marunong siya magtagalog. Okay? Kaya makita niyo ang ating binasa. Sabi ng mga nananalangin, hindi si Pedro yun, anghel niya yun. See? Hindi ba niyo alam? Lahat kayo merong anghel. See? Yan ang sinasabi ng Biblia. Mayroon po tayong kasama sa ating mga buhay. Makikita mo yung proteksyon ng Diyos sa bagay ng ating buhay. No? Ang sabi diyan. So, dito ko po nakita yung kapangyarihan ng Diyos. Kung paano kumilos sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. Na po? Dito ko rin nakita yung kapangyarihan ng Diyos kung paano sa dinami-dami ng tao sa buong mundo. Sipin po ninyo. Ha? Dami-dami ang tao sa buong mundo. Pero, hindi mo alam, nakatutok pa lang Panginoon sa iyo. Lalo na sa panahon ng iyong pangangailangan. Sa panahon na kung saan naroon ka sa kagipitan. Totoo ang Diyos. Kumikilos siya sa panahon na kailangan mo siya. Yeah. Dito ko rin po nakita at naranasan na mismong narinig ko sa aking tainga ang boses ng tagalangit. Yeah. Alam ko, bihira. Pag magkwento mo to, bihira. Kaya hindi ko nilalabas yan. Sinasarili ko lang. Bahala ng Panginoon. Sabi ko, pag namatay ako, makikilala ko na rin yung anghel ko na salita sa akin. Personal. Makikita ko na siya, makikilala ko siya. Okay? Bihira po yung ganitong mga karanasan sa ating kapanahunan na aktual na maririnig mo yung tinig ng tagalangit. Ano po? Kaya nga nung naglilingkod na ako sa Panginoon, saka ko binalikan, saka ko nakita yung bahagi ng pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Okay? Yung tatlo na yun, hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin talaga. Pero nakita ko kung gaano kapuwersa ang Diyos na kumilos, kung gaano kalakas yung anghel na sumigaw sa akin. Nangabuwal ang tatlong ito. Nagkaroon ako ng pagkakataong tumakbo. See? Humahabol pa sila eh. Nalaglag pa ako minsan. Puro putik yung aking, isang paa. Pati pantalon ko. Ang baho talaga. Kaya pag sakay ko sa jeep, umaalingasaw. Pero alam ng matanda na nanganib ang buhay ko. Yung driver. Ano po? Now, sabi ko nga, dahil sa kakulangan ng pag-iisip ko noon, pananampalataya, hindi ko naisip na yung Diyos mismo kumilos sa buhay ko. Ano po? Nagsugos siya ng anghel upang iligtas ako sa tiyak na kamatayan.
Now, totoo po yung mga anghel. Ano po? Mga sinugo ng Diyos para sa atin, maglingkod sa atin. Ano po? Isipin po niyo, doble-doble katiyakan yung nasa anak ng Diyos. Doble-doble katiyakan na mayroon po tayo. Una, sa John chapter 10, verse 27 to 29. Pansinin po ninyo. 1, kabanatang, ayan, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko na walang hanggang buhay. At kalaymay, hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ni naman sa aking kamay. Pansinin ninyo, yung kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo na mayroong tangan sa bawat isa sa atin. See? Ang ating Panginoon Kristo mismo, hindi lang siya tagapagligtas, tagapag-ingat. Tuloy. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng Ama. Bukod sa kamay ng Panginoon Kristo, kamay ng Ama, doble po yung seguridad na nasa atin, yung may tangan sa atin. See? Yung relo, madaling may snatch yan. Pag sa Maynila ka, nakarelo ka, gumanyan ka sa bus, andyan, ay, kadali niyan. Hinahablot lang yan. Pag hindi matanggal, gaganyanin ka ng kutsilyo, kunyari, gaganyan mo, tanggal talaga, hawak na nila eh. See? Madali, ay siya lang nakahawak eh. See? Siya lang nakatangan. Pero dalawa yung may tangan sa atin, kamay ng Ama, kamay ng Anak, kamay ng Ama. Hindi ka mabibitiwan. Double security. Then, pagkatapos niyan, ang sabi ng Biblia, sumunod, Psalms 34 pala. Meron ka ba? Verse 7. Okay. John chapter 14, John chapter 14 muna. Verse 16 to 17. Yan. Ako'y dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya. Bigyan, ha? Upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay, pansinin niyo, comforter, na magiging kasama ninyo magpakailanman. Hindi ano maalis. Hindi mo tatawagan. Kasi mananaan sa'yo. Ang sabi diyan, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanglibutan sapagkat siya ay hindi nakikita. See? May nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo. Pansinin niyo, nasa inyo, siya ay mananatili sa inyo. See? Pag sinabi yung mananatili, andyan yan, tahanan ka. Kaya nga sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17, ang sabi diyan, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, sa atin. Magpakailanman, nasa atin po yan. Na po, nananahan, tahanan tayo, templo tayo ng Diyos, sapagkat dito po nagdi-display ang Diyos ng kanyang kaluwalhatian sa ating mga sarili, sa ating mga katawan. Na po? Kapag binasa niyo yung talatang 17, na po, ang sabi doon, parurusahan ng Diyos. Ang sino mang magwasak
sa templo ng Diyos. See? Kaya kung mayroon nagbimiti sa inyo, ang Diyos po yung kalaban, hindi kayo. Na po? Now, okay? Bukod pa dyan, pansinin natin. 3 na. Ama, Anak, Espiritu. Pagkatapos, Psalms chapter 4, verse 34, chapter 34, verse 7, Anghel ang siyang bantay, sabay takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukop-kop. I believe, naniniwala ako diyan. Bawat isa mayroon yan. Hindi lang nyo napapansin yan. Pero pag dumating ang sandali na kailangan, nakikilos ang Diyos at nanganganib kayo, mayroon yan. Itinalaga ang Diyos sa bawat isa. Ano po? Mga awit, Kabanatang 91. Sa kanyang mga anghel, ikay tatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Hindi yan magkukulang. Nangyari yan sa buhay ko. Totoo. In and out. Yung nanghahawakan sa'yo. Sa loob, may nanghahawakan ng buhay spiritual mo. Sa labas, mayroon din. Sa loob, 3. See? Sa labas, mayroon din. Ito po yung katayuan po bilang isang anak ng Diyos. Ano po? Diyan. Doble-doble. Ano po? Now, pansinin po natin, para patutuhanan po natin to. Sa lumang tipan, nagpapahayag po ang Diyos sa pamamagitan ng mga pangitain. Vision. Dreams. Panaginip. Na po? Diyan na po ang anghel na nakikipag-usap. Pangatlo, hayagan. Actual. Yung sa akin, actual po yun. Na po? Pansinin nyo. Sa aklat ni Daniel, Kabanatang 3, mayroong magkaibigan dyan, 3 magkakaibigan. Na po? Na nung sakupin ni Haring Nabucodonosor ang Israel, tinagay niya lahat, tinulimbat niya lahat yung mga ginto, pati sa templo, sa lahat-lahat, kasama yung mga kabataan. No? Iniwan lang niya yung mga matatanda na yata, pati yung mga pwedeng magtanim. No? Yan lang, iniwan na yan. Totally na nasalanta ang bansang Israel, Jerusalem. Yan. Now, may 3 siyang inalagaan, pinakakain, no? Kasama ng ilang kabataan para magsilbi sa kanya. Ano po? Nagpagawa siya ng isang rebolto na ubod ng laki. Pansinin niyo ang 1 metro. Ay ito. Haba ng 1 metro. 27 meters yung taas na rebolto. Ha? 3 metro yung lapad ng kanyang katawan. Okay? Mahaba, malapad. Inilagay niya, tinayo niya, rebolto sa kapatagan ng Babylonia. No? Tanaw yan, lahat. Tanaw, ubod ng taas. At ang kanyang kautusan, pagka narinig niyo ang tunog ng trompeta at iba pang mga instrumento, hudyat yan ang lahat sumamba sa rebolto. Ginto yan. Pure na ginto. Sabi ko, pag ito tinayo niya dito sa Coron, sa Pilipinas, kinabukasan lang, kahit tao, walang makikita. Pure na ginto, lahat. Okay? Ang hindi sumamba, ihulog sa pugon na nagliliyab. Okay? Ay, hindi sumamba yung 3. Hindi sila sumamba. Meron silang sinasamba talaga yung tunay na Diyos. Ngayon, ang ginawa ni Nabucodonosor, inihulog sa pugon. Pinaningas yung pugon ng 3 beses. 7 times. Na po?
Ang katunayan niyan, pati yung mga naglagay ng pangpaalab talaga, no? Lumiyab yung apoy hanggang sa labas, no? Dumila yung apoy, pati yung naghulog sa kanila, nangamatay lahat. See? Nakagapo sila. Lahat. Walang tinanggal sa damit nila. Kung ano yung damit nila suot, yun din. Ginapos na lang sila. Nung bumagsak sila, makita po natin ang sabi, nagtaka at biglang napatindig si Haring Nabucodonosor at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. See? Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? See? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. See? Noon pa, nagaganap na po yan sa lumang tipan. Na po? Nakikita yung bahagi ng pagliligtas ng Diyos na po, na ginagawa sa kanyang mga anak. Na po? Now, gayon din kay Daniel. Kay Daniel chapter 6, verse 19 hanggang 24, kita natin, sino ba si Daniel? Propeta Daniel. Na po? Isa po siya na ginamit ng ating Panginoong Diyos. Minahal siya ni Haring Darius. Yung Haring Darius na ito, kapalit nung Haring Nabucodonosor. Ha? Nakita niyo Haring Nabucodonosor? Yung mga nilimas niyang mga sa templo, yung mga kopa, lahat, ginamit niya sa handaan lang. Yung gamit para sa Diyos. Yung ginamit niya sa isang pagpipiging, pagtitipon. Pagkatapos nakita na rin niya, may sumulat, mini tickle, parsin. Hindi niya maintindihan yung sulat na yon. Kumuha siya ng hindi kay Daniel. Ano sinabi ni Daniel? Hanggang ngayon na lang ang buhay mo. Bukas, mamamatay ka na. See? Yun po si Haring Nabucodonosor. Na po? Ang pumalit, si Haring Darius. Minahal ni Haring Darius si Daniel. Mahal niya ito. Kumuha siya ng 3 tagapamahala, no? Sa lahat ng mga area. Pero, pagdating sa 3 ito, si Daniel ang pinakamataas. Kaya nung malaman ng 2 na si Daniel ang gagawin pinakamataas, lumapit sila kay Haring Darius. Sinabi nila, Haring Darius, siguro maganda magtakda tayo sa loob ng 30 araw, walang sasamba o mananalangin sa iba-ibang mga Diyos. No? Nakita nila kasi si Daniel. 3 times itong nananalangin para sa Diyos. No po? Now, sabi niya, ang mahuli, papatayin. Yan. Kung mayroong mananalangin sa Diyos, ang mahuli, papatayin. Pinalagdaan. Nung lagdaan, naging batas. Okay? Pero tingnan natin yan. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari, yung madaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Okay? Hinulog po si Daniel, nung makita siyang nananalangin, on the act, on the spot, ipinakita sa hari na sumuway si Daniel. Malungkot ang hari, pero wala na, naging batas na, napirmahan na niya yung kautusan. Ipinahulog niya sa Daniel sa kulungan ng mga leon. Okay? Then, pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni magawang masama laban sa inyo. Pansinin niyo yung papel ng Now, dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel
mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y may aho na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Okay? Ang mga nagbintang kay Daniel ay pinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, nilapa na sila ng mga leon. Pansinin yung protekta ng ating Diyos. See? Kwento lang yan sa Lubang Tipan. Nagaganap yan hanggang ngayon. Yung protection ng Diyos. Hindi nagbabago. Sabi ng Panginoon. Ako noon, ngayon, hanggang bukas. Ano po? Yan po sa Lumang Tipan. Sino pa? Si Lot. Di ba? Nung gunawin ng Sodom and Gomorrah ng Diyos. Di ba? Nung gunawin, nakita ni Lot, dalawang lalaki na lumalapit sa kanya. Kita. Kinausap niya. Pagkatapos, pinatuloy niya sa bahay niya. Pinagluto, pinakain. Nung makita ng taong bayan, may bisita. Si Lot, magagandang lalaki. Walang anghel na babae. Ha? Anghel lalaki. Gandang lalaki. In-interest nila, nasipingan ito. Kasi ang Sodom and Gomorrah, nakikita na natalamak ang bahagi ng tinatawag na homosexuality. Ano? Andiyan na lahat. Ang babae ayaw makipagtalik sa kapwa-babae, sa kapwa-lalaki. No? Opposite sex, wala yan. Same. Ito na po yung sa kanila. Nakita nila, in-interest nila. Ano po? Pero pinagtanggol ni Lot, ang sabi niya, nandito ang mga anak kong babae. Hayaan nyo, sipingan nyo sila. Lahat, gawin nyo lahat para sa kanila. Kung anong gusto nyo. Pero ayaw nila. No? Gusto nila yung mga bisita ni Lot. Okay? Yun na natin. Ang mga nagbintang kay Daniel, sana yun? Sumunod. Genesis chapter 19, verse 1 to 3. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila, tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ang umaga, kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, wag na, dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. Ngunit pinilit niya ang mga ito, kaya sumama rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampalsa, naghanda ng masasarap na hapunan at kumain sila. Yun lang verse 3. Okay. Yung pangyayari pong ito, nakita ng sambayanan na may bisita si Lot. Pinilit nilang kunin ito kay Lot. No? Gigibayin nila. Maging lugar ni Lot na tinitirahan, maging yung pintuan, wawasakin nila para makuha nila yung kanilang gusto. Pero ang ginawa ng mga anghel, binulag ng mga anghel yung taong bayan. Kaya nang mabulag sila, hindi nila makita. Pati yung pintuan na tahanan ni Lot. Yan po yung kwento niyan. Na po? Aktual. Nakikita ng tao yung mga anghel. See? Sa panahon po yan ni Lot. Na po? Now, sa bagong tipan, no, nakikipag-ugnay ang Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, sa pamamagitan din ng panaginip. No? Then, pagpapahayag ng buong buo ng anghel. Yeah. Alala niyo si Jose? Nung nagdadalang tao na si Maria, magnobyo sila ni Maria. Nung alam niya nagdadalang tao, okay, scared na siya Alis sana siya Takasan niya si Maria. No?
Pero nang natutulog na siya, kinausap siya ng anghel. Pinaliwanag sa kanya, huwag. Kasi ang dinadala ni Maria, anak ng Diyos. See? Pinaliwanag sa kanya. Hiwalayan niya. No? Nakatakda silang ikasal. Pero malaman niya, nagdadalang tao. No po? Now, sa Matthew chapter 1, verse 19 to 20 yan. Subalit dahil sa isang matuwid na tao si Jose, na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. See? Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. You see? Panaginip sa pamagitan ng anghel. Andyan din yung tatlong pantas. Di ba? Hinahanap nila yung Mesiyas na bagong panganak. Dumaan sila kay Herodes. Ang sabi ni Herodes, sabi niya, pag nakita nyo, dumaan kayo sa akin. Ako man, pupunta ron para sa samba. Pero iba yung kanyang layunin para patayin ang sanggol. Yun ang kanyang layunin. Na po? Sa Matthew chapter 2, verse 11 to 12, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Ito yung tatlong pantas. Yung sinasabi nilang three kings. Hindi yan three kings. No? Pantas. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mera. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba sila ng daan pauwi. See? Pansinin niyo yung pamamaraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa mga anak, sa mga namananampalataya. Now, sa ating binasa sa responsive reading, na po, kaya diyan tumalon tayo sa Book of John, nakita natin sa responsive reading, actual na nagpakita ang anghel kay Pedro. No? Ang sabi ng Acts chapter 12, verse 11 to 12, nang papauwi na ang mga gawa. Okay? Tama yan. Yung kasunod mo pa, di ba? Dapat yung kasunod mo, Luke chapter 2. No? Yan sa mga pastol. Sa mga pastol, tuwiran na nagpakita ang anghel. Hindi lang isa. Hindi lang isa. Sa Luke chapter 2, verse 8 to 10. Yan. At may mga pastor ng tupa sa lupain din yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang mga kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila ay totoong nangatakot. See? At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mangatakot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Verse 10 lang yan? Okay. Verse 13 to 14. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamiang hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, lulhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulog niya. Pansinin po ninyo, hindi lang isang anghel. Marami nasaksiyan itong mga pastol na ito. Ano po? Nag-appear sa kanilang harapan. Nagpamalas
yung liwanag ng kalwalhatian ng Diyos at yung bahagi ng balita na nagmula sa langit. Na po, na makita po natin. Now, kay Pedro, pansinin po ninyo kay Pedro, ito po, yung mga bahagi na kung saan, sa akin, boses lang eh. Kay Pedro, actual. No po? Natutulog siya, katatapos lang. No? Patayin si Juan, na kapatid patayin si Santiago, na kapatid ni Juan. No? Kaikli lang ng buhay ni Santiago. Naalala nyo? Nung daanan siya ng Panginoon, hali kayo, sumunod kayo sa akin. Nagayuma sila ng lambat. Di ba? Kasama si Juan, Santiago, at yung kanilang ama, na si Zebedeo. Iniwan nila yun, kanilang ama. At yung lambat na tinatahi. Sumunod sila kay Jesus. Maikli lang. Pag-akyat ng Panginoon, katapos ng kanyang pagkabuhay na maguli, konting panahon lang ng paglilingkod. Binilanggo si Santiago sa harap ng taong bayan. Pinugutan siya ng ulo. See? Nang pugutan siya ng ulo, wala sa Bible, sa Book of Martyrs, nandyan, kasama yan, tumayo sa tabi niya, nung akmang pupugutan na siya, yung sundalong Romano, na siyang may hawak sa kanya. Ibig sabihin, siya man, nakakilala sa Panginoon nung oras na yon. See? Kaya dalawa silang pinugutan yan, kasama si Pedro, no? Si Santiago. Now, natuwa ang taong bayan nung maganap ito, no? Ikinatuwa ni Herodes na nakita niya pati mga Hudyo lahat natuwa at pagkamatay ni Santiago. Kaya kinulong niya si Pedro. Pagkatapos makulong si Pedro, kinabukasan, nakatakda si Pedro na mamatay. Kinabukasan yan. Habang nakatakda siya, yung mga kapatiran sa isang bahay, sa bahay ni Marcos, na alagad ni Kristo, no? Nananalangin para sa kanyang kaligtasan. Ang sabi ng Biblia, maningas na nananalangin yung mga kapatiran para sa kanyang kaligtasan kasi bukas, iharap na siya, papatayin. See? Now, noong gabi na yan, sinabi ng ating binasa sa responsive reading, nagbabantay sa kanya, 4 na tiga-4. Kita nyo? 4 na tiga-4. 4 na grupo na tiga-4. 4, 8, di ba? 12, 16. See? Ang nakabantay sa kanya. Lahat. Simula doon, sa pera pa, mayroon siyang kadina sa kanyang mga kamay. See? Walang kawala. Pero pansinin ninyo, sa kanyang buhay, ang sarap ng kanyang tulog. See? Although sa kabila, alam niya, kinabukasan, mamamatay na siya. Pero ang sarap ng tulog. Sa atin, bigas lang. Sa atin, ano lang, problema natin. Hindi na tayo makatulog. Konting problema lang. Pero si Pedro, tahimik, himbing ng tulog. Nagising na lang siya, tinapik siya sa tagiliran. Okay. Nung magising siya, suot mo, magdamit ka. Suot mo yung mga damit mo. See? Suot mo yung panyapak mo. Suot mo yung balabal mo. Nakalag yung kanyang kadina. See? Ganon kapangyarihan. Tapos sumunod siya. Yung hindi mo kayang gawin, gagawin ng Diyos para sa iyo. Ha? Yung kaya mong gawin, gawin mo sa sarili mo. Kaya mong gawin yun. Pero yung hindi mo kaya, ang Diyos ang siyang magsasagawa sa iyo. Tinanggal kanyang tanikala, dumaan siya, tulog lahat. Lahat-lahat tulog. Nabuksan ang pintuang bayan. Ang ganyan sa mga malalaking pintuan yan Hindi na pintuan natin na ganyan, Malalaking pintuan yan. Saka ka makakalabas. Kaya makikita nyo kapag may sumusugod yan, may mga nakaway, may talaga silang main, talaga na maano lang, di ba? Malalaking pintuan nila dyan. Nabuksan yun kusa. Nakalabas sila. Nung makalabas sila, saka siya naanipungatan, natauhan. Hindi pala panaginip.
Nagsugo ang Diyos ng isang anghel para ako maligtas sa aking kalagayan. See? Now, kita po natin yung mga bahagi. Ano po? Sabi nga, Hebrew chapter 13, verse 6, kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot, ano man ang magagawa sa akin ng tao. Okay? Diyan po yan. Naalala ko ang isang awit. Sabi ng isang awit, nakaano yan dyan? Pakiano mo nga. You'll never walk alone. Hindi ka, never nalalakad kang nag-iisa. Handa natin. Sabi dyan? Meron ba? Ang sabi ni Haring David, dumaan man ako sa lilim ng anino ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Wala kang gagawin. Ang Diyos lahat. Yan po. Meron tayong kaagapay sa panahon ng ating mga katatakutan, panahon ng ating mga peligro, panahon natin mga nararanas ng kahirapan, panahon ng mga kalumbayan, panahon ng mga kasakitan. Andiyan ang Diyos, kaagapay po natin. Nga po? Now, ang sabi ng mensahe ng isang awit, meron ka ba dyan? Wala? Okay. Ang sabi ng mensahe, you'll never walk alone. Alam ko ito, may nakakaalam ito. When you walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of the lark. Yung mga ibon. No? Walk on through the rain. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. See? Deuteronomy chapter 31, verse 8. Diyan po yan. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man, kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Ang Diyos ang mangunguna sa iyo. See? Hawin ang lahat ng mga bagay na madaraanan mo. Planchado lahat ang bagay ng iyong lalakaran. Sabi ng footprints in the sun, no? Footprints in the sun, lumalakad ang Panginoon, kasama, ikaw, kasama ka. Sa buhanginan, kita ang apak. Pagdating doon, nilingon niya. Nung kanyang makita, 2 paris na lang ng apak. Yung lugar na yun na kanyang kinakitaan na 2 paris na lang ng apak, yun ang panahon na marami siyang problema, marami siyang kasakitan, marami siyang nararanasan sa bahagi ng kanyang buhay. Ang kanyang tanong sa Panginoon, Panginoon, bakit? Bakit pinabayaan mo ako? Kung saan sabi niya na nandun ang mga bahagi na karanasan na nakikita ko yung mga kahirapan, lahat-lahat ng mga bagay na nagaganap sa aking buhay, 2 paris na lang ng yapak. Yung yapak mo na lang. Hindi ko na nakita yung yapak ko, nakaagapay mo. Sino nakakalam ito? Wala. Ayun. See? Hindi na niya nakikita. Isang yapak na lang. Kaya ang question niya sa Panginoon, bakit siya pinabayaan? Bakit isa na lang, paris ang yapak na nandun?
Sumagot ang Panginoon. Nakikita mo, anak, saan? Nakikita mo kung saan sinasabi mo sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng maraming kasasakitan, sa panahon ng mga kabigatan, iisa na lang ang yapak na nasa akin. Wala sa'yo. Kasi karga-karga kita. Kikita nyo? Karga kita. Sa panahon ng mga kasakitan, panahon ng mga kahirapan, karga ka ng Diyos. Ito po. Ang Diyos ang ating tanggulan, saklolo, kalakasan sa lahat ng mga bagay na nagaganap sa ating mga buhay. Purin Panginoon. Ano po? Now, ano po ang punto ng mensaheng ito? Mayroon pong isang makapangyarihang Diyos na di man natin nakikita, pero tuwiran pong kumikilos sa buhay ng bawat isa. Ano po? Sa atin lang yun. Kapag ka anak ka, nandiyan ang pagmamalasakit ng Diyos. Ano po? Tapat ang Diyos na kumikilos sa lahat ng aspito, ano po, area ng ating mga buhay. Ano po? Nag-iingat ng hahawakan, tagapagtanggol sa lahat ng uri ng ating mga kasakitang nararanasan. Ganon ka po tayong lahat kahalaga sa Diyos. Ano po? Bilang kanyang mga anak. Ayun nyo, kagabi, dito ako magtatapos. Ang daming taong kabado. Ano po? Signal number 2. Ang koron. Balitang-balita. Okay? Ang dami kong tinatanggap na mensahe. Maynila. Ang sabi doon, Lulubik, kumusta na po? Yung bagyo dyan. Kumusta na po kayo? Si Suling, katapat namin. Sa Maynila siya nagpapagamot. Alam niyo yung bahay, natatanaw sa bintana niya. Bahay namin, kulay, kulay chocolate. Puro kalawang. Pag tinusok mo yan, tatagos na yung daliri mo. Pag dinaanan niya na malakas-lakas, konting lakas lang. Tanggal na yan sa kinakabitan ng pako. Puro na mahina yan. Kaya sabi ko kay Abner, wag ka nang umakyat dyan kasi mapapahama ka. Dahil ang mga pinagpakuan yan, bulok na lahat. Okay? Sabi ko, Panginoon, bahala ka na. Kung anong programa mo, maging katawa-tawa kami dito sa buong koron na kami lang ang nawala ng buong bubong. Okay? Naisip ko na yun. Kung mawalan kami, dito kami matutulog sa church. Yun ang ano ko. Now, alas 9 na, pasado, alas 10 na, ako yan ang unang nagsasara ng mga bintana. Nalala ko na. Nantay ko yung bagyo. Wala. May tikatik ng ulan. Nandiyan tikatik ng ulan. Okay? Bagyo na ba ito? Sabi ko, kumabiyos. Sa isip ko, kumabiyos yung pag-asa. Sabi ko, alam ng Panginoon yung, dininig ng Panginoon yung prayer ko. Ha? Kumabiyos. Abay, akala mo pag-asa pagkatapos hindi, walang bagyo. Signal number 2. Nag-ano na sa akin, yung kapatiran, magang-maga pa, Pastor, Tatay Pastor, sabi pala niya, signal number 2 po tayo, mag-iingat po kayo dyan, galing sa Kolyon sa aking mga anak-anakan doon. Okay? Sabi ko, salamat. Pagkatapos, kanina nga, ay kagabi, ano na yan, kanina umaga, may mga mensahe na, hanggang sa Nueva Ecija, ay tinanggap na ako. Pastor, kumusta po? Signal number 2 po ang bayan ninyo. Sabi ko, hindi ko nga naramdaman, walang signal number 2. Sabi ko sa kanya, walang signal number 2, walang bagyo dito sa amin. Sabi ko, wala nangyaring bagyo. Mali lang kako yung ano ng pag-asa. Pero nakikita ko sa Facebook, abay pati si Mayor, may karga-kargang bata, nagbibigay sila ng mga mga ayuda.
may mga anong tawag nito, yung mga inilikas. Sabi ko, bakit ganito? No? Samantalang wala namang kabagyo-bagyo. Ano po? Tapos kanina ba? Yung kahapon. May pumunta dito. Kahulan yung mga aso ko. Diyan, ay nakakulong. Tapos, bagong tao, hindi ko namukhaan. Bumisita dito. May-ari ba na ba yun, ang lupa? Kahapon, kausap mo? Ay, hindi. Saka ko tinignan. Anong pinapasyalan nito dyan? Di pumunta ako, lumabas ako. Pagpunta ko dyan, nakita ko yung baling sanga. Andyan, yung malaking kahoy, may baling sanga dyan. Masisilip nyo dyan. Bali yung sanga. Sabi ko, sa Makati, bumagyo. Ha? May bagyo pala. Tinanong ko siya, malakas ba ang hangin? May bagyo ba? Sabi niya, malakas siya taas. Sa taas doon ng bahay, malakas. Ako wala eh. Okay lang. Sabi ko, purihan Panginoon. Sabi ko ganyan, walang bagyo. Isinaway nila ako, sinasara ko na yung mga bintana. Buksan mo para yung hangin, tuloy-tuloy. Wala namang hangin eh. Kanina ko lang nakita yung mga baling sanga dyan na malalaki. Nangabali. Aba, may bagyo nga pala. Mga minamahal. Nakita po natin, ano ba yung totoo? Pag tinignan mo yung paligid mo, damay ka. Nakikita mo lahat yung kaguluhan. Yung lahat ng kaganapan ngayon, walang kapayapaan na nagaganap na po. Ngayon, pati yung mga lingkod ng Diyos, minumura na. Hindi ko alam, ngayon ko lang nakita na yun palang yung pinaka-head ng JIL. Congressman pala yun. Samantala hindi ko nakikita yun sa Congress. Congressman pala yun. Yung anak niya, Joel, yun ang senator. So, nagbibigay siya, nakapaskil ngayon ang mukha niya, nagbibigay siya, pero ang komento ng tao, minumura sila lahat. Kasi, nakakalungkot na ganito, sabi ko, pati anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, ito na ang trato ngayon sa sanglibutan. Mga magnanakaw, mga lahat, mga korap, lahat-lahat. Lahat wala nang kinikilala. Kaguluhan na nagaganap sa paligid ng sanglibutan. Asan ang kapayapaan? Digmaan diyan, lindol diyan, nakita na, tsunami dito, Bombay, tinatangay, yung tao may bahay, nandun sa ibabaw ng kanyang bubong. Inaanod na ganyan. Lahat na nagaganap, puro kaguluhan. Asan ang kapayapaan? Dito, sa puso ng bawat isa. Hindi diyan nagmumula sa paligid po natin. Sa'yo, nagmumula na mayroon kang Diyos na pinagtitiwalaan na iyong kalakasan, iyong tagapagtanggol. Dito po sa ating puso ang tunay na kapayapaan. Sino mag-akala niyan? Dumaan yung signal number 2. Wala man lang akong naramdaman. Payapa ako. Sabi ko, mali din ang pag-asa. Kumakabyos pala sila. Nung makita ko, abay, bumagyo nga pala. Purihin ang Panginoon. Na naman bagay na nagaganap sa atin, na po, mayroon kang Diyos na tagapagtanggol. Mayroon kang Diyos na nangawakan. Mayroong Diyos na nanatili sa iyo sa panahon ng mga kaguluhan. Ito po yung katayuan natin. Nandun ang pag-asa natin. Yung ating pagtitiwala, pananampalataya, panghawakan natin. Alam niyo mga minamahal, panghuli, yung pangyari po sa akin, na hinarang ako, doon ko nakita na yung pananampalataya ko totoo. Nang pananampalataya ko sa bahagi ng katotohanan ng salita ng Diyos, totoo. Yung pakikipagtagpo sa akin ng anghel, yung kanyang pagmamalasakit ng Diyos, totoo. Na ako anak ng Diyos. Na ako ayaw niyang mapahamak.
Kaya sabi ko, purirang Panginoon. Sa bahagi ng ating mga pagtitipon, kahit na kunti tayong ganito, see? Tanga natin ang katotohanan. Nawak natin ang katotohanan. Ayaw kong ulitin ito kasi masakit pakinggan. Pero masaya ako. Ang sabi ni Pastor James, Pastor, huwag mo nang ipag-pray na gumaling pa ako. Pag-pray mo na kunin ako ng Panginoon. Meron siyang katiyakan. Pagdating ko ron, Pastor, ipagmamalaki kita sa harap ng Panginoon. See? Meron siyang katiyakan sa kanyang buhay na narito. Hawak niya ang katiyakan sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Ito po ang narapat na magkaroon po tayo ng pananampalataya sa bawat isa sa atin. Ano po? Sabi ko, puri ng Panginoon, na anuman, nag-iwan ng pagpapala sa buhay ng ating kapatid na ito. Hindi niya kinatakutan, hindi niya kinalungkot, hindi anuman. Alam niya ang kanyang patutunguhan. Nakakatiyak siya ng Diyos ang mga hawakan sa kanya. Ano man ang maganap. Ito po ang nararapat na mapa sa atin. Wala tayong dapat katakutan. Bakit ang Diyos natin. Anong sabi? Roma 8:31, no? Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? See? Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal, salamat po sa iyong mga salita. Payak. Bangat isang bagay, Diyos, na nahukay namin, O Diyos, ang katotohanan na nagaganap noon, magpahanggang ngayon, patuloy na nagaganap. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bagay, Panginoon, na kung saan nakikita namin ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat po sa natatanging relasyon po na ito, na mayroon kaming katiyakan sa aming mga sarili. Dahil andiyan ka, O Diyos, na makapangyarihan. Bless mo po ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang lahat ng ito. Sa pangalan namin, Penso Kristo. Amen. Amen.